I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day. Yo, what's up mga lods? Dito na naman tayo, makakalikot na naman tayo ng motor. And so nabanggit ko sa inyo, di ba, na bibili ako ng angkasan ng aking Indo shifter. Papakita sa inyo. Ito, bala ko kasing palitan to kasi pag pinahabaan ko pa yung ano nito, bracket, magiging hindi matibay yung kapit ng tapakan. Gaya na nangyari sa kabila. Ito mga lods, na bibend yung bracket na ginawa ko kasi manipis lang, parang 2.5 mm lang yata to or 2 mm. Ayan o, nababakbak yung kanyang pintura dahil manipis lang. Pagka pinapakan, gumagano siya, pumapalig, gumagalaw. Yan, so bumili na lang ako ng kaparehas nito, yung pang Indo na rin na foot peg angkasan. Ang napili ko yung ano na lang, hindi na kinakalawang. Ito na siya mga lods. Dumating na rin, medyo matagal dumating pero okay lang yun, at least meron na. Yan, nasilip ko na rin yan. Nagtataka kasi ako bakit napakaliit ng packaging. Ano, compact na compact talaga siya. So ito yung laman. Yun, no? Napakagaling ng pagkakapack. May bubble wrap naman, kompleto naman. So ito yung kanyang bracket. Aluminum na siya mga lods, CNC, para mabawasan yung iniintindi ko na kakalawangin. So yung plate na lang ng shifter ang kinakalawang. Siyempre dalawa yan, kaliwat kanan. 8 mm mga lods yung in-order ko. Okay naman, 8 mm naman, sakto yung dumating. Tapos yung kanyang tapakan, eto dalawa. Alloy na rin siya mga lods. Meron na rin siyang kasamang bolt, kaso hindi ko gagamitin tong bolt na to kasi ordinary bolt lang, ginakalawang to mga lods. Ayan siya, kitang-kitang ordinary bolt lang. Kahit hindi mo na to magnetin, ordinary yung dating ngan. Yan. So hindi ko na gagamitin yan, tatanggalin ko yan. Papalitan ko ng stainless dahil ayokong naman problema sa kinakalawang na bolt. Palitan natin yan. Meron na rin kasi akong pamalit dyan. Ito yung kasama dun sa set ng angkasan ng GTR. Ito yun. Kasama to dito sa angkasan na to. So, hindi ko ginamit to dati. Akala ko hindi siya stainless. Pero stainless pala siya. So, meron akong apat niyan. Dalawang mahaba, tsaka dalawang maiksi. So, yung dalawang mahabang gagamitin ko dito. Yung dalawang maiksi, titignan ko pa kung saan ko siya gagamitin. Yan. So bukod dito sa set ng angkasan, kumuha pa ako ng extra pang tapakan. Ito pa pala ito nabuksan. Para parehas ng tapakan dun sa shifter. Same lang siya dun sa kasamang set. Kumuha ko ng extra para dun sa shifter. Para parehas na sila ng tapakan. Yan siya mga lods. Ito, yung extra na to, dito ko yan ilalagay. Papalitan ko tong tapakan na to. Para same lang sila ng tapakan, shifter at saka yung angkasan. Hindi ko na rin gagamitin yung bolt yan. Ang magiging nito, itsura ay ganyan. Tapos dito ko ilalagay yung makinis na part ang ilalabas ko kasi dito kitang kita mo yung ito yung parang pinaka design nya, may design ng pagkaka CNC nya. Ito na lang yung ilalabas ko, yung makinis na part, kasi ito pag pinicturean parang nangingitim tong na to mga guhit-guhit, parang nagkukos ng itim. So ganito siya. Yan. Steady lang mga lods, hindi natutupi yung kinuha ko. Okay lang naman kung hindi natutupi. Saka ko na lang to palitan pagka meron akong matibay na nakita na natutupi, kagaya ng RCB. So ito na lang kinuha ko. Isa naman. Yan, magiging ganyan naman siya. Dito sa bandang kaliwa, ito yung magiging kanan. Ito yung magiging kaliwa. Okay na. So ikabit na natin mga lods. Unahin ko na tong dito sa kaliwa mga lods, sa shifter side. Ito, itatago ko na lang muna to pang reserba. Yun itsura niya mga lods. Diba? Mas alloy siya tignan compare doon sa nauna. Ito. May grip din naman siya Parang plastic kasi tignan to. Mas okay to. Yan, tanggalin na rin natin to. Papalitan natin ng angkasan. Ano siya. Tatago ko na lang muna to. Baka may isipan kong bumalik sa RCB S4. Hindi magagamit ko rin siya ulit. Ito na yung para dito. Ganyan siya mga lods.
Alright, so yun na siya mga lods. Yung spacer dito, naglagay na lang ako ng stainless na spacer. Maliliit, mga 12 piraso ata yan. Yan, kasi hindi siya pwedeng idikit masyado kasi tabingi. Ayan yung pinakasentro niya. So nagkaroon siya ng spacer. Ayan na siya mga lods. Pantay to dun sa ayon ng chassis. So para sa akin ito yung pinakabagay sa kanya. Malayo din, isang dangkal yung layo, tsaka mas mataas to kaya hindi masyadong magbabanggaan yung angkas at tsaka driver. Yun, so dun sa kabila naman tayo. Alright mga lads, ito na siya. So nabuo na natin, napalitan na lahat. Full Indo shifter na siya hanggang sa footrest ng passenger. Natuwa ako dito mga lads kasi sakto yung fitment na ginawa ko. Ayan yung brake pump ko, tapos ito yung bracket ng angkasan. Eksakto, may allowance lang ng mga siguro mga 3mm. Hindi na ako magtatabas kasi kung sasagi yon, yung sa pump, tatabas ako niya ng pabilog pa ganun para hindi sumagi sana. Eksakto, kaya okay na okay siya. So dito sa likod, ayan siya mga lods. So, kung makikita nyo, eksakto talaga. Tsaka maganda yung pagkakagawa niya. Tapos alloy na rin siya, so hindi na ako problema sa kalawang dyan sa part na yan. Ito na lang yung plate na yan, tsaka ito. So kung may chance ako na makakabili ng alloy nito, papalitan ko na lang yan. Pero sa ano na lang yan, kung meron man ako mabibili na alloy na ganito, or yung original na NGRT mismo, papalitan ko yan. Pero ngayon, okay na ako sa ganyan. Pag kinalawang na lang, di paparipaint ko na lang siya. Yan, napakaganda ng ano niya, fitment. Ang problema ko na lang ito, yung elbow ng Indo. So hindi pa siya gaanong ano dito nakafit na maayos. So medyo malaki yung awang kasi may problema dun sa kanyang header. Manipis yung ano niya, header niya mismo, kaya nasisira yung muffler gasket. Ayun yung isa sa susunod kong ipapaayos. So inuna ko muna to para kung sakali mang ipapaayos ko, alam ko na kung saan ako maglalagay ng bracket kagaya nito. So yan, isa na namang achievement para sa akin to. Nagawa ko ng maayos, wala nang ibang modification na nangyari. Ito yung tank ko ng reservoir, so eksakto talaga. Tapos ito yung pinaka brake light switch, eksakto rin. Ayan, oh. Hindi nauntog dito sa tapakan, kaya yun ang kagandahan yan. Dito naman sa kabila, sa una kong kinabit, okay na okay. Ang ganda rin niya. Medyo may ano lang dito, ayan, oh. Parang mancha-mancha. Ayan yung puti na yan. Try ko na lang i-buff yan. Tanggalan ko na lang. Okay na yan. So napakaganda na rin ng ano niya, ayon ng kanyang shifter. Hindi ko naman kasi kailangan ng natutupi dito kasi madalas ako may angkas. Dito may angkas ang bata, yung misis ko. Yan, kaya ganyan. Kung titignan mo dito sa top view, rear view, ganyan yung itsura niya. Ayan o. Dito naman sa kabila, rear view. Ayan siya. So maganda yung kinalabasan. Hindi ako nagkamali ng piniling footrest na para sa passenger. Actually ano yan, ang dami kong pinagpilian yan. So ayan yung napili ko. Meron yung isang diretso lang na ganon, which is magsasuffer dun yung angkas, kaya pinili ko ito. Medyo pababang ganon. Pantay lang naman dito sa tapakan ng driver. Tsaka may nakikita akong ganyan ng gamit lang ng mga taga-Indo. Ang gaganda ng motor. Naging ano ko rin yung mga yon, parang reference para makabuo rin ako ng ganyan. Yan lang talaga yung hindi masyadong ano, kaaya-aya pagka kinalawang. Kailangan ma-prevent yung kalawang yan kung sakali mang nagkakaroon ng gas-gas, mga kalawang ganon. Yun lang yung babantayan ko dyan. May maintenance ko dyan. So saka na, masaya na ako dito sa ano na to, build na to ng shifter tsaka angkasan. Okay na okay siya para sa akin. Dito sa harap, ayun yung kanyang view pag nandito ka sa harap. Nakatulong din yung ginawa ko dyan, oh. Ordinary lang na shifter. Okay na okay. Yung fitment, sakto sa allowance. Ayan. Kaya kung magbubuka ng ganito, wag mong gagamitin yung spacer na stock na kasama na ito. Kasi ang lalaki ng mga lods, ang haba ng spacer. So sakang na sakang yung shifter na may kakabit pagka sinunod mo yun. Tsaka yung kung gagamitin mo yun dito, mas maganda mag-DIY ka na lang mga lods. Bili ka lang ng ganito. Tawag dito, gear arm mismo na alloy. Tapos bubutasan mo ng dalawa. Tapos may spacer ka. Kasi ito na yung mismo yung pagka bumili ka ng universal na shifter. Ganyan lang yung nangyari sa akin. Ayan. Kahit di na ako bibili ng NGRT kasi plano ko dati
bibili ako ng NJRT, ang mahal-mahal nun. Yun pa nga lang, yung angkasan pa lang mga lods, mahal na yan. Kulang-kulang 2,000 na yan. Yung angkasan kasama yung tapakan, tsaka yung extra na 2 tapakan din. So medyo makati para sa atin na budget build lang. At least nakabuo tayo ng gusto nating concept, which is Indo concept, street GP concept. Kabila, ayan siya. Pag dito ka sa harap, titignan mo siya. Yan, yung kanyang fitment. Siya nga pala mga lods, kung may nagtatanong sa inyo kung saan ko nabili yung tapakan na yan, tsaka yung bracket, dito ko yan nabili kay Satria Banyomas 91KC. Yan, screenshot nyo na lang. Diyan ko yan in order sa Jakarta, Indonesia yan mga lods. So, ang total nyan is 1.6 negative. So, hanggang dito na lang tong video na to mga lods. So, ride safe sa lahat mga lods. Peace.